Yun. Ko alam paano ko sisimulan to, pero sabihin ko na sa inyo na sobrang lungkot ko po ngayon, no? At malungkot na balita talaga. Kasi yung pinaghahandaan ko po na bodybuilding competition this year is hindi na po matutuloy at hindi po ako qualified maglaro dun. Kasi nag-failed po ako sa test nila. At sobrang daming question sa utak ko bakit nag-failed ako dun sa test na yun. Na alam ko namang never ever gumamit ako ng bad substance na alam kong pag tinake yun, hindi na ako magiging natural. Never. Tapos nag-failed ako dun. Ano kasi yun guys? Polygraph test, siya, lie detector test, no? So, question sa utak ko. Sobrang nakakalungkot talaga kasi guys, 6 months ko pong pinaghahandaan tong competition na to, no? 6 months. Kung alam niyo lang kung paano kahirap, paanong disiplina, dedication ang nilagay ko dito, sacrifices sa buong prep na to. Tapos mag-fail ka lang sa test na alam mo namang sa sarili mo, never talaga akong gumamit guys. As in, pag tignan nyo yung physical, walang edit, walang filter, natural right. Sige. Ayan. Para ba akong gumamit niyan? Or something, ang tinitake ko lang for lifetime sa akin, sa sarili ko, creatine, whey, fish oil, multivitamins. So, doon ako sobrang nagigilty, no, na question sa utak ko. Pumasa ka sa blood test, pero nag-failed ka sa lie detector test. So, doon ako nalulungkot kasi yung disiplina, yung hard work na nilaan mo for 6 months, hindi biro. Hindi din talaga biro guys. Hindi pa kasama yung gastos nun guys. Sobrang gastos. Kung alam nyo lang, alam na mga ibang athlete to, no? Sa mga bodybuilders na alam kung gaano kahirap, hindi kadali paano mag-prep ng isang competition. So yung gastos pa lang guys, pag iisipin, pag i-breakdown ko sa inyo, pero it's not all about the money na eh. Kumbaga, yung pangarap na lang eh. Yung pangarap na malapit mo na sanang, ano mo yun, makamit, pero in just a snap, nawala. Ewan ko kung maintindihan nyo ako, or some of you makakaintindi sa akin, especially mga athletes na naglalaro din, no? Pero pag i-breakdown ko rin yung expenses throughout the prep, registration, hotels, accommodation, tapos yung buong yung documented talaga na documented talaga whole journey ko guys. As in, naka-documented dyan. As in, nag-hire ako ng cameraman, nag-hire ako ng photographer para lang makakuha ng best shot for the vlog. Pero hindi ko na guys, alam nyo ba, nung pagkasimula ko sa prep na to, hindi ko inisip na for the vlog to kasi mahal ko yung fitness, mahal ko yung ginagawa ko, hindi lang to for the vlog na for content lang, kaya sumali ako sa bodybuilding. Parang hindi na all about content to eh. Kumbaga, mahal ko talaga yung ginagawa ko. Kaya sumali ako sa bodybuilding competition this year. Pinush ko talaga kasi gusto kong makita yung mas best version ko dun last year. Tapos nag-failed ako dun sa sa test. Dun ako sobrang malaking question mark talaga sa utak ko guys. As in, bakit ako nag-fail dun? Na alam ko naman sa sarili kong never talaga akong gumamit guys. Sino ba namang tanga na alam niyang ban yung substance na yun or kahit anong bawal na gamot na alam mong
pag tinake mo yun, hindi ka magiging natural. Tapos, iti-take mo. Tapos, sasali ka dun sa competition na yun. Diba? Ano lang, common sense eh. Guys, diba? Common sense lang siya eh. Hindi madali mag-prep, guys. Alam nyo, hindi madali mag-diet for long. 6 months. Alam mo yung tipong may sobrang pangarap ka na makamit, no? Sobrang pangarap mo talaga. Tapos, hindi mo siya ma-achieve dahil lang sa problema na hindi mo naman kontrolado. Alam mo yun? Na binigay mo naman yung best mo. Binigay mo yung best effort, time, disiplina, dedication, sacrifices. Tapos, ganun-ganun lang yung ganun-ganun lang na mag-fail ka sa test na putik. Hindi ko maintindihan. Pumasa ka naman sa blood work, pumasa ka naman sa blood test. Pero, sa lie detector test, doon ka pa nag-failed. Lahat ng sinabi ko doon sa lie detector niyan totoo talaga, as in never. Hindi ko na lang sasabihin yung question nila doon kasi confidential. Pwede pa naman ako sumampa sa stage, no? Hindi pa naman ako sumuko sa prep ko. Nakatrack pa rin naman ako at hindi ako magpapatinag, no, dahil lang doon sa problema na yan. Pero yun, gusto ko lang express yung sarili ko sa inyo, guys, kasi alam ko some of you nakaabang sa sampa ko dun sa competition na yan, no? So, yan. Move forward na lang siguro tayo at hanap na lang ng show na medyo malapit kasi di ko alam kung masosurvive ko pa for the next month yung preparation kasi guys, sobrang stress na ng week ko. Peak week guys ha. Peak week to. Tapos sobrang stress na ng utak ko for the past 3 days. So dapat sa peak week chill ka na lang. Ayusin na lang yung dapat ayusin sa looks mo. Pero wala. Sobrang stress. As in, feeling ko taas na ng cortisol ko ngayon eh. So, wala. Ganun talaga ang buhay. Yung mga pagsubok na kailangang harapin. Nakakalungkot talaga siya. Kasi binigay ko talaga lahat ng best effort ko dito. At eto lang yung nakakalungkot sa part na to na nasacrifice ko yung isang bagay na yun na dapat andun ako sa tawag ito. Sa side ng ng girlfriend ko, no. Kasi, shit. So, July 11 po, no, na nalaman ko na, nag-failed ako dun sa first test. Which is yung lie detector test. July 11 nalaman ko. So, nag-failed ako doon. So, nung July 11, andito na ata ako sa Cebu nun kasi guys. Yung sa girlfriend ko po is, yun nga, na pumanaw po yung mama niya, no. So, yun pa lang, stress na yun sa akin at sa relationship namin. Sige. Ang masakit na part dun is sinacrifice ko yung yung dapat andun din ako sa girlfriend ko na beside sa kanya kasi nawala din yung nanay niya. Pero kinausap ko naman siya at nag-uusap kami dalawa na na labag din sa loob niya na pag sinabi ko what? Fuck. So, nag-usap kami nun sabi ko, nag-fail naman ako dito sa test Loblam. So, baka i-sacrifice ko muna tong prep ko. So, sabi niya, hindi din siya magiging masaya eh. Pag sumuko ako dito sa prep. Pero, gusto ko na rin talaga i-sacrifice yung kasi syempre girlfriend ko yun, tapos kailangan nandun ako sa side niya kasi yun na nawala yung nanay niya.
Tapos, labag din sa loob niya na pag sumuko ako dito sa prep. Kasi alam na rin yung hirap ko. Yung struggle ko dito sa prep. Tapos, ayun. So, iniwan ko siya sa Cebu ngayon. Nandun siya sa Cebu. Tapos, nagpa-schedule ako sa July 16. Ayun. Yung retest ko, failed pa rin siya. Hindi ko maintindihan kung bakit talaga. Yun yung big question mark sa utak ko, no? Yun lang. Sorry, guys. Ayoko sana umuyak pero wala. Gusto ko maging transparent din sa inyo, guys. Na, yun. Sobrang laki din talaga ng sacrifice ko dito. Even nawala yung nanay ng girlfriend ko. Sobrang lungkot niya emotionally. Pero, thankful pa rin ako doon sa girlfriend ko kasi pinupush niya pa rin ako. Kahit ganun yung sitwasyon niya. Pero wala. That's the result. Wala rin yung sakripisyo ko. As in talaga yung, alam mo yung sacrifice. Yun. So, nalaman kong nag-failed ako. Andun na kasi may sa Cebu nun kasi nalaman nga namin na pumanaw na yung nanay ni Jet. Tapos, sabi ko, Blob, sacrifice ko na muna to. Baka kasi nag-failed naman na ako masakit talaga. Nag-failed na ako. Sabi niya, hindi, wag susuko. Kasi alam ko yung pinaghirapan mo niyan. At alam ko yung sacrifices mo. So, pinush niya ako. Sabi ko, sige, Blob, mag-rebook ako ng mag-rebook ako ng retest. So, umuwi kami ng Cebu. 2 days ako nag-stay doon. Tapos, yun, bumalik ako ng June 16 para mag-retest. Pero wala pa rin palang silbi yung sakripisyo ko doon. Iniwanan ko rin siya. Kasi nag-failed naman na din ako First time ko umiyak sa camera. Gusto ko lang maging transparent sa inyo para malaman nyo rin kung gaano ka fucked up pag ganito. Hindi din talaga biro yung prep, guys. Promise. Natural naman ako. Natural, guys. Guys, natural ako. Pag tinignan nyo ako in personal with no filter na walang fancy effects like pag nakikita nyo ako sa TikTok. Ang ganda. Kasi ang ganda ng pump ko, ang ganda ng carb up ko. Pero guys, ito lang normal ko. Ayan o. Normal looks ko yan, guys. Pero sana, hindi ma-fucked up yung mind ko at bumitaw sa prep. Pero feeling ko hindi naman. Kaya naman. Kaya to. At ayun, di ko alam kung saan ako sasali sa competition ngayon. Maghanap na lang siguro ako ng show na ma-present lang natin yung sarili ko doon sa stage, no. Yun yung gusto ko makapagsampa ulit sa stage. Alam niyo yung feeling na yun. Pero nakapagsampa na ako last 2 weeks. Pero hindi pa kasi yun yung full, hindi kasi yun yung main show ko. Kumbaga normal day lang yun Kumbaga iba pa rin yung feeling na yung pinaghahandaan mo talaga na show. Yung pinaghahandaan mo talaga. Tapos, binigay mo yung best mo doon. Binigay mo yung 100% effort. Tapos, alam mo yung fulfillment. Yung fulfillment doon Yun yung fulfillment na hindi ko na siguro mararamdaman. Kasi wala na Wala na ako magagawa Alangan ko namang ipipilit ko yung sarili ko doon. Hindi ko namang control din yun. Yung protocol nila, wala, respetuhin na lang natin. Yan talaga. So, pero gusto ko lang malaman nyo na sobrang lungkot ko talaga. At gusto ko lang maging transparent sa inyo, guys. Sa mga nanonood sa akin, sa sumusuporta sa fitness journey ko. Wala. GG.